Madaling araw noong ika-12 ng Agosto taong 2009, dahil sa natanggap na intelligence report, naglunsad ng isang pag-atake ang Joint Military Operations, ang Marines, Police Commando at Light Reaction Company ng Philippine Army Special Operations Command, laban sa mahigit kumulang 150 na teroristang Abu Sayyaf, sa kanilang training ground sa Sitio Cur-Elem, Barangay Silangkom, sa Tipu-Tipuong Kayapukan, sa probinsya ng Basilan, na pinamumunuan ng kanilang commander na si Ferruji Indama. Ang assault team ay pinamunuan ni First Lieutenant Deljun Evangelista ng Light Reaction Company sa 9 na oras na labanan na nagresulta sa pagka-neutralize sa grupo ni Ferruji Indama at pagkakaroon ng maraming casualty sa magkabilang panig, kabilang si First Lieutenant Deljun Evangelista na nagbuwis ng buhay. Pero sino nga ba si First Lieutenant Deljun Evangelista? Ano ang naging papel niya sa madugong engkwentro na yun? Yan ang ating aalamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si First Lieutenant Deljun Evangelista ay isang cum laude graduate ng Philippine Military Academy ng Mandala Class of 2006, na tubong San Quintin, Pangasinan ay kilalang malakas at disiplinadong opisyal. Na-assign siya bilang pinuno ng assault platoon para sa 1st Light Reaction Company sa ilalim ng Light Reaction Regiment ng Special Operation Command ng Philippine Army. Ika-12 ng Agosto taong 2009, dahil sa kanilang natanggap na intelligence report, na ang mga militante ay nasa isang training camp na kanilang ginawa sa mga bulubunduking lugar ng Basilan, kaya agad na inilunsad ng puwersa ng gobyerno ang Joint Military Operations. Ang Joint Military Operations na ito ay tinawag nilang Operation Tuparin. Ang mga pinagsanib na puwersa ng Marines, Police Commando at Light Reaction Company ay naglunsad ng isang Joint Military Operations upang i-neutralize ang training ground ng mga Abu Sayyaf sa ilalim ni Commander Ferruji Indama sa lugar ng Tipu-Tipu sa Basilan. Walang inaksayang oras ang mga pinagsanib na puwersa ng mga sundalo. Pagsapit ng madaling araw, agad nilang nilusob ang lugar na pinagkukutaan ng mga terorista. Maingat at dahan-dahan silang lumapit sa mga kalaban na tinatayang nasa mahigit kumulang sa 150 na mga terorista na armado ng mga matataas na kalibre ng mga baril. At wala silang sinayang na oras, agad pumwesto ang tropa sa pangunguna ni Lieutenant Evangelista, maingat ang galaw ng mga sundalo, nagmamatsyag at binabasa ang galaw ng mga kalaban, at dahan-dahan silang lumalapit, hanggang sa makadikit na sila, at sumiklab na ang mainit na labanan. Sa gitna ng mainit na bakbakan, matapang na pinangunahan ni Lieutenant Evangelista ang pag-atake sa mga terorista. Nakiapagpalitan sila ng putok sa mas armado at malakas na puwersa ng MJ terorista. Sa kainitan ng bakbakan ay napag-alaman nila na ang mga grupo ng mga Marines ay napin down ng mga papatakas na mga terorista, at marami sa mga ito ang sugatan at may mga casualty na rin, at nangangailangan sila ng reinforcement. Agad silang sumugod para ma-rescue ang mga Marines, pero anabangan sila ng mga terorista, inambush at pinasabugan sila gamit ang mga IED. Pero hindi sila napigilan ng mga terorista, matapang silang lumaban sa pangunguna ni Lieutenant Evangelista. Hanggang sa malapitan nila ang mga napin down na Marines. Walang tigil ang palitan ng putok ng magkabilang panig, mas lamang ang mga terorista sa dami at lakas ng mga armas, pero hindi yun sagabal para kay Lieutenant Evangelista, kahit siya ay sugatan na. Ipinakita pa rin niya ang kanyang pagiging team leader. Nakipagpalitan sila ng putok laban sa mas malakas na kalaban. Habang ang mga sugatan ay isa-isa nilang inilikas. Para mapabilis ang pag-rescue sa mga sugatan sa gitna ng mainit na bakbakan, hindi na alintana ni Lieutenant Evangelista ang sariling kaligtasan, kahit sugatan din siya, agad niyang kinarga at inilikas ang sugatang sundalo sa ligtas na lugar. Pero sa hindi inaasahan, sa gitna ng mainit na putukan, habang may kausap siya sa radyo ay biglang tinamaan si Lieutenant Evangelista at bumagsak sa lupa. Kahit na malubha ang kanyang tama ay tinitiyak pa rin niya ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan sa pagtupad sa kanilang mission. Pero dahil sa malubhang niyang tama ay hindi na rin niya nakayanan hanggang sa nalagutan na siya ng hininga. Sa 9 na oras na labanang yun,
Dahil sa pamumuno ni Lieutenant Evangelista ay malaki ang nambag nito para ma-neutralize ang humigit kumulang na 10 mga militanteng Abu Sayyaf, pagbawi ng 16 na mataas na klase na baril, at ang ligtas na pagsagip sa mga nasugatan na Marines. Sa 9 na oras at matinding bakbakan sa araw na iyon sa Sitio Cor Elam, Barangay Silangkom, sa Tipu-Tipuong Kayapukan, sa probinsya ng Basilan, ay nag-iwan ito ng 50 patay, mga 31 na Abu Sayyaf at 23 sundalo kasama ang 2 junior officer na sina First Lieutenant Del Jun Evangelista at First Lieutenant Chester Barela. Sa dami ng namatay sa engkwentro na iyon ay itinuturing itong isa sa pinakamadugong engkwentro sa mga nagdaang taon. Dahil sa mabangis at katapangan na ipinakita ni Lieutenant Del Evangelista, at sa paulit-ulit na pag-expose ng kanyang sarili sa gitna ng mainit at madugong bakbakan, at pamunuan ang kanyang mga tauhan, at ma-evacuate ang mga sugatan, at panatilihin ang kanyang pluton na umatake sa mas malakas na puwersa ng mga Abu Sayyaf, ang mga aksyon na direktang pagsagip, sa mga buhay at pagsira niya sa depensa ng kalaban, at ang pagsakripisyo niya ng sariling buhay, siya ay pinarangalan ng pinakamataas na parangal sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. At noong ika-20 ng Disyembre taong 2024, pagkatapos ng 15 taon ng madugong engkwentro, sa ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, ay iginawad kay Lieutenant Del Jun Evangelista ang parangal at pagkilala sa kanyang sakripisyo, sa taas at lampas sa tawag ng tungkulin. Ay ang pinakamataas na parangal ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, ang Medal of Valor. Ano ang masasabi mo sa kwento ng kanyang kabayanihan? Mag-click ka lang at ating babasahin, pero bago po niyan ay paki-like and subscribe ang ating channel dahil malaking tulong po ito sa amin bilang content creator. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.